Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Scientific team bubuin para sa isasagawang Community Impact Assessment hinggil sa Manila Bay Reclamation. Mula Malacanang si Alvin Baltasar sa detalye. Radyo Pilipinas Report. Bubuo ng scientific team ang Department of Environment and Natural Resources para sa isasagawang Community Impact Assessment o pag-aaral sa epekto ng Manila Bay Reclamation Project. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Leizaga, i-organisa ngayong buwan ng scientific team na bubuuin ang mga physical scientists, oceanographers, geologists, climate scientists at social scientists. Ito ay para maging transdisciplinary o maggamitan ng iba't ibang kaalaman ng impact assessment. Bukod dito, sabi ng kalihim na sila ay maglulunsad din ng program of work para sa nasabing impact assessment. Matatandaang sinuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng 22 proyekto sa ilalim ng Manila Bay Reclamation habang ang mga ito ay sinasailalim sa review upang alamin ang epekto nito sa lipunan at kapaligiran. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Samantala, ilang opisyal ng Philippine National Police o PNP binalasa si Leo Sarne sa ulat. Radyo Pilipinas Report. Pinalasa ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police. Inilipat ni Acorda si PNP Directorate for Plans Director Police Major General Jonel Estomo sa Area Police Command Western Mindanao. Ito ay bilang kapalit ni Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na nagretiro na sa serbisyo. Uupo naman sa binakanteng pwesto ni Estomo sa PNP Directorate for Plans si Police Brigadier General Nicolas Salvador. Epektibo ang pag-upo ng bagong pwesto ng dalawang opisyal kahapon, Agosto 10. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Sa iba pang balita, Department of Justice inatasan ng Bureau of Immigration na kasuhan ang mga West na nagpalaya sa ilang empleyado ng ni-raid na Pogo sa Las Piñas City. Si Michael Rogas sa report. Radyo Pilipinas Report. Inatasan ng Department of Justice ang Bureau of Immigration na sampahan ng kaso ang mga hukom na nag-utos na i-release o pakawalan ang ilang mga dayuhang empleyado ng Pogo Philippine Offshore Gaming Operator Firm sa Las Piñas City na ni-raid noong buwan ng Hunyo ng mga polis dahil sa aligasyon na human trafficking. Sinabi ni Justice Secretary Crespin Rimulya, 4 na korte o hukuman sa nasabing lungsod ang pumabor sa habeas corpus petition na inahain ng mga foreign employees at ito ay tinawag niyang gross ignorance of the law. Iginit ng kalihim sakaling may dayuhan na naharap sa paglabag sa immigration law ay dapat isinasailalim sa ilang mga kondisyon bago pagbigyan ang habeas corpus petition. Ang habeas corpus ay isang judicial remedy o paraan na atasan ang sinuman tulad ng government officials o ahensya ng pamahalaan na may hawak sa kustodiya ng isang tao na ipresenta sa hukuman ang suspect o petitioner at ipaliwanag ang legal na basihan kung bakit nila ito pinipigilan o ikinokulong. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Minority Solon, pinahabol din sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang government-owned and controlled corporations o GOCCs na hindi nagbabayad ng dividendo. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas Report. Pinasisilip ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza sa BIR at Bureau of Treasury ang ilang GOCC na hindi umano nagre-remit ng dibidendo sa pamahalaan. Sa budget briefing ng DBCC sa Kamara, ibinahagi ni Daza ang isang COA audit report noong 2022 kung saan mayroon nasa 18 GOCC ang tinukoy na hindi nakapag-remit sa gobyerno ng kanilang dibidendo na aabot ng 2 billion pesos. Punto ni Daza, kung anong sigasig ng BIR sa paghabol ng tax evaders ay dapat rin anyang kalampagin ang mga GOCC na mag-remit ng tamang dibidendo. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. At balita sa lalawigan, Department of Labor and Employment at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naghatid ng tulong sa ilang mga mangingisda sa Lingayen, Pangasinan na labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, si Ruel de Guzman sa detalye.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tumanggap ng relief goods mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 at bagong kagamitang pangisda mula naman sa Department of Labor and Employment o DOLE ang ilang mga mangingisda sa bayan ng Lingayen. Umabot sa 223 na mga miyembro ng Lingayen Fisher Folks mula sa iba't ibang mga barangay ang nabigyan ng relief packs mula sa BIFAR Region 1 na naglalaman ng 5 kilong bigas, 5 piraso ng noodles, 6 na dilata, 1 pakete ng biskwit at 10 pakete ng kape. Samantala, sa ilalim naman ng Integrated Livelihood Program ng Department of Labor and Employment o DOLE ay nabigyan ng mga bagong fishing paraphernalia gaya ng lambat ang 65 miyembro ng Barangay Pangapisan North Fisher Folks Association. Inaasahan na mga kagamitang ito na naipamahagi sa tulong na rin ng tanggapan ni Senator J.V. Ejercito ay makakatulong sa mga mangingisdang labis na naapektuhan ng bagyong Egay. Malalapadugupan City, Roel de Guzman, Radyo Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa news update. Ako po, si Efraim Ronquillo Gaitos para sa Radyo Pilipinas.